So ayun guys, pang 6th day na natin kay Lalamove Journey. Nakaabot tayo dito kasi medyo maganda kitaan eh. Kaya kahit papaano ginawa na natin siyang part-time every other day. Para naman hindi tayo maumay sa ating work from home. So ang ikakarga papuntang Manila ay ayan PC, tas ayan yung rate nya. So computer set siya. So ang kagandahan dito, regular booking siya. Then in-inform ko din si customer na may babayaran toll fee. So all goods. Then ang pangalawang booking natin ay ito man. Dito na lang natin lagay. Yan sa baba. Yan. Yan ay vape products papunta namang Pandi, Bulacan. So yan yung rate nya. Then na-inform din natin kay customer na may babayarang toll fee na NLEX saka SLEX. Then nag-start pala tayo guys, ano na, mga 11 AM kasi meron akong transaction somewhere in Batangas. Kasi may meeting ako doon. Then natapos ko siya around siguro 11 or 12, I don't know. Hindi pala, sorry nag-start pala ako doon ng mga 10. Then natapos kami mga around 11 or 12, mga between 11 or 12. Then nag-start akong tumingin ng booking at may nakita ako, ito nga, Tanawan lang. Hindi, kinuha ko na Tanawan to Manila. Sabi ko marami naman pabalik pa Manila eh. Gandahan, ano lang, PC lang, maliit lang. So nilagay lang natin dito sa harap. Then yung pangalawang booking nga, so nung along the road na tayo pa Manila, nakaswipe na naman tayo ng bago. Ano, I think 4 kilometers away from our place. Yun yung Papandi, Bulacan. Kagandahan dito ay regular booking siya. So yun nga, in-inform natin siya ng toll fee. So ang bonus natin doon guys is yung toll fee pa Skyway saka Quirino. Mga doblado siya. So I think around magkano din yun guys kung isipin nyo, 280. Hindi lang guys, baka 500 plus ang bonus natin sa ride natin na to, kasi nakakuha tayo ng double booking at the same time, parehas nag-agree at dadaan ng expressway. So ang magiging problem na lang natin guys is yung pabalik dito sa south kasi nasa Pandi ako. Pero meron din tayong transaction pa Bulacan. So since na Pandi Bulacan nga siya, sinabay ko na yung transaction ko sa Bulacan. So baga dual purpose, hindi lang, 4 na purpose ang ride natin ngayon. Una, nandun tayo sa mismong Batangas. Pangalawa, nakakuha tayo natapos natin yung meeting natin sa Batangas. Tapos nakakuha tayo ng 2 booking pa Manila saka Pandi. After nun, nung pag nasa Bulacan na tayo, may transaction tayo sa Bulacan. So kumbaga na-maximize natin yung ano natin, yung time natin. Kumbaga lahat yon planchado. Ang problema na lang natin is kung paano natin i-execute ng maayos. So sana magdire-diretso hanggang matapos yung transaction natin sa Bulacan. Then makakuha tayo hopefully ng booking pabalik ng south, or else gagapang tayo. Let's see kung anong mangyayari. So nagbaon na din pala ako ng pagkain guys kasi medyo nagutom na ako. So dumaan ako sa amin at ito, nagbaon na ako hanggang gabi. Mag-ready na ako saka para hindi na tayo bumili sa mga sa mga madadaanan kasi sayang din naman. Eto, luto na, masarap pa. So shoutout sa aking kapatid na nagbaon ng pagkain. Salamat. So yun lang guys, balikan ko kayo pagka natapos na yung first booking natin at drop na natin. Let's go! Ciao! Sorry napasigaw. Sorry. Subscribe ko naman dyan papi. Ikaw naman, load ka lang nood eh. Ang hirap-hirap kayo mag-edit. Pampagana man lang. Saka like mo na rin tong video na to. Oo nga pala guys, nakalimutan kong sabihin na kapag ikay nagbabalak na mag-apply as a Lalamove driver, wag mong kalimutan ilagay ang aking referral code kasi yan ay meron kang 300 pesos na worth na Lala credit na bonus yun ha.
At yung 300 Lala credit na yon, yun yung iaawas si Lalamove every booking na natatapos mo. Kasi every booking may commission si Lalamove na 20%. So sayang din guys kung ikay mag-a-apply as a Lalamove driver. Ilagay mo lang yung referral code ko. Lalagay ko na rin yung link sa description, saka yung code na din. Tapos i-push through mo. Kasi sayang yung mga part-time na ganito, lalo na kung ikay malaki yung oras mo. Mostly ng oras mo ay nakatambay lang kung ano ginagawa mo pagkatapos ng isa pang part-time job mo. Pwede to. O kaya meron kang pang transaction pa Manila, pwede mo ito isa pa guys, lalo na kung ikay nagsosolo lang. Baga masambot mo lang niya yung gas sa toll fee, di panalo yung pa-transaction sa Manila. Baga nagdo-dual purpose ka. Katulad ko, ayan, may transaction ako sa Batangas kanina, tapos may transaction naman ako uli sa Bulacan. So yung sa Pandi kasi siya hindi na malayo sa sa Bulacan na pupuntahan ko. So kumbaga malapit na, kasi ang habol ko din is yung gas din sa toll fee na babayaran. So yun lang guys, sayang din. Apply kayo. Sayang din yung mga gantong pagkakataon. Lalo na kung yung sasakyan mo ay hindi naman ganun usually ginagamit. Maganda lang naman din yung loading nila, hindi naman ganun kadami. So kapag katulad nito, nag-inform si customer na marami pa na i-load niya, o kaya dinatnan mo marami i-load, pwede kang mag-demand ng additional. Syempre usually naman kailangan mo double booking, tulad ko double booking, yun, demand ka lang, okay lang yun. So yun, update ko na lang kayo pag na-drop ko na yung first booking natin. Let's go! Ciao! So ayun guys, na-drop na natin yung first booking natin. Then ito yung fee nya. Ayan, so plus toll fee and toll fee. May tip na konti, I think mga around 12 pesos o 15 pesos, pero pwede na. So break muna tayo guys, nakakagutom. Ngayon pala ako kakain. Yan. So let's go. Mamaya update ko kayo kung ano nangyari sa second booking ko. Maghanap tayo pa Bulacan para naman sulit ang isang Bulacan natin. Let's go! Kain kayo guys. Sarap ng ulam ko, beef steak sa kalongganisa. Let's go! Hanggang gabi na to. Titara ako kalahati para makatipid. Let's go! So yun guys, nababa na natin yung second booking natin. Time check is anong oras na? 4:12 na ng hapon. So nakatapos tayo ng dalawang booking. So yan yun. Then ito yung binaba. Then yun nga, ang binayad niya is 2,100. So may tip siyang I think around 20 or 30 pesos. Pwede na, long ride yun. Then ngayon, papunta na tayo sa Bulacan. So update ko kaya after nun kung makakuha pa ako ng booking pabalik sa South. So let's see. Sana makakuha tayo guys para sobrang paldo. Hindi naman palang paldo, para na-maximize natin yung time natin kahit pa paano. So sa mga gantong lakaran ng sabay sa personal transaction, pwede na. Maganda siguro gawin to kapag yung oras ng meeting mo or transaction mo is wala namang totaling oras. Tulad ito, nasasabay ko yung Lalamove, kaya nasasambot din niya yung gas, at the same time kumikita pa ako. So nga lang, medyo konting pagod lang kasi nga medyo malayo. Pero katulad nito, na-drop ko yung transaction ko na second booking for 4:12, alas 4, hindi ko sure, nakalimutan ko, kasabi ko lang kanina. Then yun nga, from here to my personal transaction, almost 1 hour pa ang biyahe. And then ang layo is 20 km. Pero pwede na guys, kung iisipin. Kasi nga hindi ka na totaling maggagas papapunta sa point to point mong bahay to personal transaction. Diga. So yun lang, share ko lang
share ko lang. So share ko na din itong driving glasses ko. Ayan no, solid yan. Tagal ko nang gamit to. Hindi pala masakit. Hindi siya masakit sa ano, sa mata. Yung dito, hindi naman nagbabakat pag matagal ko nang gamit. Okay naman so far. Sunny Santa Tap. Alam ko sa SM meron ito eh. Pero lagay ko na lang din yung link sa description if ever na gusto nyong hassle-free transaction. Check nyo na lang. So yun lang guys, update ko kayo kung makakakuha tayo ng third booking natin para sa ating Lalamove journey na Sideline Kitaan edition. Magkano nga ba ang kikitain ni McCoy? Let's go! So ayun guys, natapos na yung meeting natin sa Bulacan. So time check is 5:22. So may pamerienda si ang aking gamiting. May pabaon na cheeseburger and large fries. Ngayon nag-aantay tayo na pass out. Tingnan natin kung makakadali tayo ng pass out para talaga namang sambot ang ating toll fee and gas. At the same time kumita pa ng doblado. Let's go! Kain muna tayo ulit. Thank you Lord sa pagkain. Hindi tayo ginugutom. Meron tayong cheeseburger, fries, and soft drinks I think, or iced tea. So mamaya may ulit tayong pagkain. Nagbaon tayo, nagtira tayo kanina. So update ko kayo kapag nakakuha tayo ng south. Sana. Tapos double booking po, no? Sarap. Let's go! Hop. So ayun guys, medyo sinuwerte-swerte tayo kahit pa paano. Kasi nakakuha tayo ng booking from May Kawayan to Muntinlupa. Yeah! So ito yung fee niya. Then ito yung possible na i-deliver. Yan. According sa kanya ngayon, nakusap ko 2 boxes of hot dogs. Then I don't know kung ano yung hot dogs na yon. Sana hindi mag-leak. Pero 2 boxes lang naman. 2 boxes lang naman guys. So sana hindi nga mag-leak. Kasi pag nag-leak, awit yan boy. Awit talaga. So ngayon, puntahan na natin. Tapos i-update ko kayo kung anong mangyayari. So may Pamuntinlupa na tayo. Konti na lang, makakarating na tayong Kalamba. Let's go! Mag-double booking tayo ulit para paldo. So baltaan ko na lang kayo ulit guys. Ciao! So ayun guys, time check is 5:59 na ng gabi. At na-pick up na natin ang pangatlong boogie. Yan. So 3 box lang. So hanap pa tayo ng isang booking. Sana makahanap tayo kasi may space pa para doblado na naman ang ating toll fee. Doon lang tayo nabawi guys. Para kahit pa paano medyo sulit ang ating biyahe. So let's see, bigyan mo ako ng Pakalamba o pa Batangas. Wag naman masyado malayo, Lalamove. So update ko kayo guys pagka nakakuha ko ng another isa pang booking para dito sa double booking natin. So tututbrush muna ako sa saan ba to? Sa Jollibee. Sa kahingi na rin ng tubig. Let's go! Ciao! So ayun guys, share ko lang ha, especially sa mga maglo-long drive dyan. Lesson learned to sa part ko. Nga pala, na pick up ko na yung second booking natin, nakapag double book tayo. So yan yung ruta nya from here, I think somewhere in north to Tanawan, Batangas. So ang fare nya isa yan. Then in-inform ko naman si customer na babayaran niya yung toll fee. So balik tayo sa topic. So inform ko lang sa mga Lalamove drivers dyan na nagbabalak na gawin yung style na kagaya ko. Lesson learned to sa part ko. I don't know kung ano pang much better na idea ang pwedeng gawin para ma-maximize yung kita natin. Pero
may point si customer dito sa naging transaction namin. Yung first booking ko is from May Kawayan to Muntinlupa, di ba nakakuha tayo, yan yun. Then ano siya, frozen goods, mga hotdog, etc. So 3 bucks lang. So anong nangyari kasi po siya, dadaan ba tayo ng Tolpi? Opo, so syempre expected niya na mabilis nga naman yung ano niya, yung travel niya. So nag-chat siya, so nag-reply ako. I don't know kung tama bang reply ako, pero tingin ko tama yung ginawa ko na replyan kaso nga lang tinatanong, tapos parang naging honest ako sa part ko na na ma'am, naka-regular booking po kasi kayo. Ngayon kay Lalamove, allowed po ang double booking. Bakit gano'n? Ito, ganire, etc. Di ba nga magbabayad na ako toll fee, ganito, ganire. Tapos naka-regular booking pa ako, ganito, ganire. Typical na walang, baka hindi niya alam yung yung kalakaran ni Lalamove as double booking. Mga triple booking pa ang ni Lalamove. Pero anyway, so yun na nga. Nag-expect siya. Paano yung toll fee na maghahati kami? Ganito. Hindi po ma'am, kung ano po yung toll fee nung yun na lang babayaran nyo ma'am. Paano hindi nakalibre yung pangalawang booking, etc. Hindi rin po ma'am, magbabayad din po yung isa kong booking na Patanawan na Batangas. Tapos in-explain ko din na nakapuling lang, doon lang din nabawi yung driver, etc. etc. So to make long story short, ang hassle mag-explain. Ang hassle mag-explain. So I don't know kung ano yung pwedeng gawin. It's either inform mo ba si customer na allowed pa talaga si Lalamove na mag double booking, or ignore mo na lang kapag kapag ka nag follow up si customer na nasa na yung goods niya, etc. Hindi ko din alam kung anong tamang gawin para dun sa part na yon. Is either magsinungaling ka na lang ba na traffic o what. So ito yung karanasan ko na sineshare ko lang sa inyo. Kung sakaling gagayahin yung style ko na mag long drive na double booking, at the same time bumobonus tayo sa toll fee, doon na lang tayo nakakabawi kasi nga ang late nga ng fare ni Lalamove. At the same time meron pa tayong car maintenance, so then maghapon din tayo naghahanap ng booking para lang magkaroon ng long drive na double booking na same route. So sa mga Lalamove drivers dyan na kagaya ko na ganun yung style na ginagawa, I think makaka-relate kayo kung ano ba dapat talagang gawin. Pero anyway, ito yung experience ko na sineshare ko lang kung sakaling gayahin nyo. So kung ikaw na nagbabalak na maging isang part-timer Lalamove driver, so ito na yon, ito yung isa mong pwedeng mangyari sa'yo. So yan, ito yung nangyari sa akin. Although na minsan doblado yung kitaan sa pagiging isang kung kayo magiging minimum wage earner, doblado, panigurado. Doblado siya kung araw-araw mo pa gagawin. Kaso nga lang, medyo mapapagod ka kung araw-araw mo gagawin. So I think depende na lang sa tolerance mo. Kung ayaw mo pa talaga ng ganito, araw-araw traffic, araw-araw makikipag-usap ka sa customer, makikipag-anuhan ka. Nasaan yung goods ka? Mga ganun. Pero anyway, so ito lang yung experience ko, kasi minsan kasi nauumay ako sa sa trabaho kong work from home Kaya naghahanap ako ng way na salitan ba? Kumbaga, salitan. Ito na yon, ito yung kay Lalamove. Ayun guys, sinare ko na sa experience ko. So balikan ko kayo kung anong mangyayari, kung makakahanap pa ba tayo ng pang double booking natin after natin mag-drop yung Muntinlupa. Let's see guys. Saka tingnan natin kung magkano yung magiging kitaan natin sa pag start ng on ni Lalamove as 11 AM ata tayo nag-on. I don't know, 11 AM ata tayo nag-on to this hour, 7:40 na. So yun guys, na-drop na natin yung pang third booking natin. Third booking ba? Tama? So yan yun. Yun nga. Okay naman, nagbayad naman siya ng
toll fee ng buo. Then naging smooth naman, Gcash binayad niya, so yan yun. Then siguro ngayon nga kailangan natin talagang explain. I don't know kung anong tamang gawin doon sa part na yun. Pero let's see kung ano yung much better sa mga susunod na vlogs natin. Kung tuloy-tuloy ang ating long drive na booking. Pero anyway, so far ang natatakbo na natin from 11 AM to this hour 9 PM na is 226 km. So nakakalahati na yung gas natin, guys. At ang kinita natin I think is nasa around 2.9, less na yung commission nila, alam mo. So doon natin ileless yung gas natin, 10 plus bonus dun sa toll fee. Magkano kaya? Let's see kung magkano yung naging bonus natin. Malalaman. So ano na ako, nauubos na ang aking energy. Pero tuloy-tuloy lang. Kasi medyo malaki naman ang inita natin kahit papano. Baga, tapos sambot din yung mga personal transaction natin. Sabi ko naging productive ang araw natin ngayon. Siguro pumaldo tayo ng mga around 1,200 to 1,500. Let's see kung anong mangyayari sa last video. Kung compute natin kung magkano ba ang naging kitaan ni Makoy as a Lalamove driver. Lalamove for more. Itong ganito, no? Hawak mo yung oras mo. At the same time, hindi ka pa kahit pa paano niyayamot sa isang work lang. So bukas, work from home naman tayo. Let's see. Ciao! So ayun guys, na-drop na natin yung last booking natin. So 4 na booking lang tayo for today's video. Time check is 10 PM na ng gabi. OMG. Then ito naman yung dinrap natin saka amount niya. So ang tip niya is 1 peso. Galit pa. Kasi daw san-san daw ako dumaan ng toll fee. Abay, sinunod ko lang yung Waze. From their drop port, from their ano lang naman, from their pick up point to drop point, siya lang naman yung pinick up ko noon. Okay, agoy. Bakit daw ako naman ng Marilo to Alo? Okay, pag talaga nakakasusot. Siya lang naman ng ko. Anyway, may ma-encounter talaga na ganong customer. Hindi naman ako tumubo. Actually, tumubo ako sa na yun, sa toll fee na yun. Kasi nga, doblado, kumbaga. Aso nga lang, ang naging doblado lang doon is yung NLEX to Alabang. Siyempre, diskarte natin yun. Hindi ka? Siyempre, kanya-kanya diskarte yan para kumita ng pera, di ka? So, siyempre, maghahanap ka pa ng isa pang booking na pa-double doon, na along the road para doblado yung yung toll pay mo. At the same time, extra income. Ba yung nagre-reklamo? Gaibad daw ako dumaan sa kung saan at dapat daw nag-novalages ako. Agay traffic, rush hour. Doon nga ako pinadadaan Waze. At yun nga yung pinakamadali. In-inform ko naman sila na may toll fee. Well, anyway. Tapos pulling pa ang nila pulling pa ang kanilang booking. Makapagreklamo ka, wagas. Awit talaga. Awit talaga. Well, anyway, yun nga, yun yung experience natin sa 4 na booking natin na nag-start tayo ng 11. So far, naging maganda-ganda naman kahit papano ang takbo. Kumbaga, konti lang yung waiting time natin. I think 1 hour lang. 1 hour to 2 hours in total. Dire-diretso naman. Kasama na yung pahinga doon. Saka yung unat-unat natin sa kakain. Kaya masasabi ko naging productive ang araw natin ngayon. Nasabay pa natin yung personal na lakad natin. Diga? Paldong-paldo na naman si Makoy. So, yun. Ang next station natin is gas station. Siyempre, magpapagas tayo sa pinaka malapit sa home base natin. So,
So, ulan ng video guys. May summary tayo ng lahat ng nagastos, booking, saka at the same time yung bonus ng call fee natin, saka tip na rin kung may tips man. May tips man. So yun lang guys. Huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at mag-like. Diyos ko naman, kahirap-hirap mag-edit. Naabot tayo ng madaling araw, kakatrim lang. So yun, para papagana man lang, saka mag-comment ka na rin ng kahit na ano. Saka check mo na din tong driving glasses ko kung kita mo pa, kasi gabi na. yan ang gamit ko. Solid yan tuwing umaga. Hindi protection sa mata, especially kapag mataas ang araw. So check mo yung link. Kung ikay magdalala move din, huwag mong kalimutang ilagay yung referral code ko ha. Paulit-ulit kong sinasabi sa iyo, huwag mong gawin yung pagkakamali na ginawa ko. Maglagay ka ng referral code, kasi yung referral code na yun yung bonus mo na kay Lala Move na 300 pesos na every booking na natatapos mo, dun niya binabawas yung commission niya. So sayang din yung 300 pesos, diba? So kung ikay magbabalak talaga at magre-register, maglagay ka ng referral code. Yun yung pinaka the best. Huwag mong gawin yung ginawa ko dati na rekta ako sa website nila na nag-register lang na walang referral code. Sayang yung 300 pesos pa, pichulo. So yun, proceed tayo sa next, sa summary ng ating video. So check natin guys. Sana may natututunan kayo sa akin. Ciao. So ito na guys ang kinita natin. Pero syempre yan ang mga naging bookings natin. Then ito naman ang bonus natin para sa toll fee, 887. Plus lang natin yan. Then i-minus natin ang gas natin, which is 1,134. Ito nga pala ang tinakbo natin. So medyo malayo. At ito naman ang naging KPL natin. Then i-minus lang natin din yan. At para sa car maintenance natin, which is 300. So ang total ng lahat ng ginita natin ay 2,779. Tadan! Para sa 4 na bookings lang yan, Paps ha. Pero syempre long ride yan. So, wag mong kalimutang mag-subscribe, papi, para naman tuloy-tuloy ang paggawa natin ng video. At ganaganahan tayo. Like mo na din tong video na to at mag-comment ka na din kung may mga tanong ka man. Yun lang, Paps. Hanggang sa muli. Paalam!